Morning class. And before we proceed with our discussion for today, let's bow our heads for a moment of prayer. Tayo manay manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat muli sa araw na ito at hinihiling namin, O Diyos, na buksan mo ang aming puso at isipan upang sa gayon po ay lahat ng bagay na kailangan namin matutunan ay matutunan ng bawat isa. Salamat po na marami. Patuloy kaming umaasa na yung pagkilos sa aming buhay sa klase na ito, sa aming training program na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so how are you? Hi Weng, Doc Weng. And it seems gusto ko lang i-feedback. Pakita po ng inyong mga video. Unless po kung medyo sensitive po yung inyong ginagalawan, but we appreciate to see you around, no, during our classes for 1 hour every day. Now, I would like to just give a feedback doon sa inyong diagnostic test. Actually, like what I said, hindi naman po ito talaga hindi naman needed, no. Ang iba nagwo-worry kasi mababa yung result. Hindi 'yun ang point. Ang point lang doon is we just would like to have a profile nung lahat sa inyo para malaman namin kung paano yung approach naming pagtuturo, no. So kailangan namin makita 'yon. Kaya unfortunately umaabot lang ng 14 yung nakapag-send o take ng diagnostic test. So I hope lahat ay magti-take. You're around in the class right now. Sa ating pag-check, you're around mga 30, no? 25 to 30 students. The others are still trying to make a feel, but I invited them in para lang magkaroon sila ng experience kung paano yung ating training. Pangalawa, napansin ko din sa inyong pag-login, yung mga pangalan kasi ginamit ninyo, mga initials, mga incomplete, minsan may mga numbers. I will strongly recommend ulitin nyo yung inyong pag-register. You try to put in your complete name. Kasi po, pag lumalabas yung inyong result, kasi tinatali natin yung inyong eventually kasi sa ating mga gagawing quizzes, hindi po namin pwedeng i-record ang mga numbers. No? Hindi po namin i-record yung mga initials. Kaya hinihiling namin na hanggat maaari po, paki-indicate po ninyo yung inyong complete name. I hope you will do that especially in the future natin na mga quizzes, because we'll be doing your quizzes regularly. We'll be doing our unit test hanggang sa darating tayo doon sa inyong final examination come first week of April. So yun po yung ating gagawin. Okay? So ang gagawin ko na lang po, kasi wala po sa 50% no, hangga't maaari po at least mga 70% among you sa klase ay makapag-diagnostic test. Kaya ngayon I am tempted to give you another schedule para sa inyong diagnostic test. Okay, kung mapapansin niyo, wala tayong time pressure. Diba? Normally kasi yan, may mga time pressure yan. For example, for 100 items, at least 100 hours, pero umabot kayo ng mga 2 hours. 1 hour pala, I'm sorry. So umabot kayo ng 2 hours. Kaya we are at liberty actually pagdating sa schedule, sa oras, no? So tingnan natin kung i-reschedule natin bukas. Okay lang ba sa inyo? Bukas natin gagawin. I-reset natin yung diagnostic test. And kung pwede po, alam ko naman po yung iba sa atin medyo okay yung results. Kung pwede po, wag nyo na lang po i-broadcast. Medyo unfair po yun sa iba, no? Ay saludo ako doon sa iba na talagang ang tataas na mga may mga matataas talaga yung results. Kaya lang ayaw ko lang naman na siyempre nagsisimula pa lang tayo, wala pa tayong pinag-uusapan, di ba? Ang iba naman talaga, whether you like it or not, mayroon ng stored information, mayroon ng working knowledge, no? So yun lang ang aking hangga't maaari mo po muna ganun lang tayo sa result. Okay?
Ayaw ko din i-publish, tsaka ayaw ko rin i-announce kung sino-sino po yung mga ano. Kaya lang yun nga, tulad nung nasabi ko, mahalaga po na pakiayos nyo po yung inyong registration name. Yung registered name sa inyong account sa AUSA website, because later on diyan tayo magkakaroon ng ating mga sunod-sunod na mga quizzes, evaluation, para makita natin, no, at saka mag-reflect yung totoo ninyong pangalan. Okay, ganun din po dito sa atin sa sa Zoom. Yeah, okay na po. Wala na po tayong si Samsung. Ayan. Oh. Buti hindi nagtatampo si Ma'am Desiree, no, kasi Samsung siya tapos Samsung yung nakalagay. Sabi ko baka magkamag-anak yung dalawa. Okay. So tuloy tayo ngayon sa araw na ito. Marami tayong pag-uusapan, pero una sa lahat gusto kong talakayin natin muna ano yung ating learning tools. No, so tingnan po natin kung ano po yung learning tools na gagamitin natin sa mga darating po na mga araw. And then after this discussion, mag-uusap naman tayo sa ating house rules. Ano yung house rules natin? We have to be clear, no, kung ano yung mga limitations natin, ano yung mga parameters na pwede tayong gumalaw, things like those. And then after, kung may time pa tayo, pag-usapan naman natin yung training syllabus, no, yung flow ng ating pag-aaral sa mga darating na araw. Okay, so sa ngayon, ito yung ating AUSA. Ano yung ang tanong dito is ano ang AUSA online learning tools? Kasi alam ko naman hindi naman lahat sa atin talagang exposed, no, sa mga ganitong uri ng pagsasanay. Although marami nagsasabi na, sir, maganda po talaga yung online kasi number 1, tipid na kami sa pamasahe, number 2, tipid na po kami sa pagkain, no, yung oras, kasi yung travel time, lalo kung ma-traffic, malaki ang advantage kapag nasa online training program, no. Kaya yun po yung minabuti din natin na ipagpapatuloy. Ngunit gusto ko lang i-inform ang lahat na yung ating pong training scheme ay nahahati sa 3. Meron tayong dito yung ginagawa nating online, and then meron din tayong possible na face-to-face. This is for a group na maari ma-concentrate sa isang lugar. And then we have going to have at least a minimum of mga 20 to 30 or even 50 students. And then meron din po tayong tinatawag na blended. Pag sinabi naman nating blended, that's another program wherein meron tayong kasamang online and then meron din tayong face-to-face. Yun po yung but in your case right now, kayo po ay napabilang sa ating purely online training program. Okay. So, una sa lahat, gusto kong i-share sa inyo na I think na-expose naman kayo, halos lahat naman na-expose sa ating website. Ito yung ating website na kung saan gagawin natin yung ating mga diagnostic test. Gagawin natin yung ating mga quizzes. Gagawin natin yung inyong final examination. Okay. So, ito yung natin, no? Ito yung website, and then katulad ng sinabi natin kanina, or marami nagtatanong, paano mag-register? Actually, dito po tayo sa may part po ng, ito yung logout kasi to, then nakalagin na po ako. Pero kapag nakalogout po yan, register ang nakalagay po rito. No? So, dito po kayo magre-register. Ngayon po yung iba, hirap pumasok. Siguro depende yan sa browser. May mga browsers kasi, like yung browser na, except Google Chrome. Yeah, Google Chrome lang po yung pwede nating gagamitin. Kaya pagka minsan hindi kayo makapasok, you try to explore yung inyong ginagamit na browser. Which mahalaga po yun para kayo ay makapasok po. Kayo po ay para ma-view po ninyong website, and then kayo po ay makapag-register, and then you could participate fully dito sa ating mga gagawin sa ating website. And then at the same time, dito din natin kung hahanapin natin, for example, if I will announce na magkakaroon tayo ng unit test, dito nyo lang po maaring tingnan sa ating website. So makikita nyo lang po dito, no, sa page na to, ilalagay natin kung unit test, kung anong unit test, like yung diagnostic test, dito nyo lang po hahanapin. Kasi minsan pag nakalimutan ko po na i-send yung link sa inyo, dito nyo lang po hanapin sa website yung ina-announce natin na mga quizzes and yung mga exams. Okay. So, yan po ang ating official AUSA website.
Okay po. Ang sumunod naman ay itong Zoom, no? Ito yung Zoom na to, katulad nung sinasabi namin sa inyo na dito tayo nagkakaroon ng ating mga activity. Some people are saying na why not use yung sa Google, no? Yung Meetup, ano tawag nun sa Google. Ang tingin ko kasi sa lahat ng mga online platforms about mga trainings, mga conferences, ang pinaka magandang gamitin at maganda ang kanyang wala masyadong hassle sa experience ko po ng ilang taon, mga 2 taon or more, ay ang Zoom. Kaya dito lang po tayo. Ngayon, ang tanong lagi ng iba, sir, ano po ang link? Ang gusto ko lang i-announce, ang link natin mula sa simula, which is yung ating meeting ID 0917-506-0960, yung password na AUSA Online, tuloy-tuloy na po yon. Tuloy-tuloy na po yun hanggang sa matapos po tayo ngayong April, no? April or May, yung ating training. Kaya, yun na po. Kung ano na po yung ginamit po natin na Zoom account, doon po tayo magla-login and then dire-diretso na po tayo. Okay. The next one, ang online ginagamit natin sa ating online training ay itong ating napakagandang, sa tingin ko, napakagandang menti.com o mentimeter.com. Itong mentimeter.com, dito po pasok na po halos lahat ng ating pong mga presentations, no, mula no, almost 2 years na po tayo nag-o-online. So lahat halos ng ating mga lectures, mga presentation ay matatagpuan natin sa menti.com o mentimeter.com para sa mga gumagawa ng slides, and then menti.com para ma-access ninyo yung ating mga activities. Okay? So, gusto ko lang din kayo i-heads up kasi po malamang aabot po tayo ng 30, awa ng Diyos, baka even more sa ating batch na ito. Ang ginagawa po natin para ma-encourage po namin kayo na mag-participate, no, na kasi mahirap po yung sobrang laki ng grupo at ang iba wala pong participation. So what we would like to do is once in a while we will divide you into groups. No, mayroong dito sa Zoom na platform, pwede namin kayo i-divide into groups of 5, mga gano'n, no, groups of 10, and then we would be expecting na whenever we create mga groupings na yan, ay inaasahan namin na kayo ay magkakaroon din po ng lang po, yung dapat automatic na lang po yun, mag-create po kayo ng inyong mag-organize kayo, mag-assign kayo ng group, yung parang tawag ng group leader or anong tawag ng iba, minsan rapporteur, no, yung mga ganon. So yung magfa-facilitate ng discussion sa klase. Now, hangga't maaari lahat po kayo in-encourage namin na mag-participate at all times. Lalo na kung kung naka-assign na po kayo sa groupings natin, and then yun na yung panahon po ng discussion. Kasi po ang tulad ng sinasabi natin, mahalaga sa exam natin pangalawang bahagi yung oral and practical, no? Kaya pag sinabing oral, that means you are expected to speak, no? And speak confidently, yung ganon. Hindi po pwede po yung maging audience lang kayo. Kailangan po talaga masanay kayo mag-participate kasi alam naman po natin, we are in an academic environment na hangga't maaari po inaalaw natin lahat mag-participate, except lang po kung mayroon tayong ongoing lectures, no? Kasi minsan ayaw nating madisturbo minsan sa mga habang nagle-lecture ay mayroong may mga interruptions. 'Yon. Okay, so yun po yung natin whenever we create that, and dito po natin gagawin sa ating Zoom. And going back, ito yung ating mentimeter.com, and then whenever there's need to be a feedback coming from the audience, from the participants, naglalagay po tayo ng code, no? Mayroon tayong code na ginagamit po rito. I-download nyo po yung menti.com or i-access nyo po yung menti.com, and then insert po ninyo yung code na ito, then you could participate. No? Kasi minsan may mga brainstorming po tayong ginagawa, or minsan naman po may mga survey, may mga games, mga gano'n. No? So lumalabas po yung inyong yung inyong mga sagot, yung mga reaction, yung gano'n. No? So para ma-encourage po namin yung inyong participation. So, yun lang po. Huwag natin kalimutan po yung pag nilagay na po natin yung ating code na ito, and then wherein you are invited to
pitch in, no, kung ano po yung inyong mga reactions, ano po yung mga sagot sa mga i-raise po natin ng mga activities under the menti.com. Okay. Ang sumunod naman, ayan, ito po ay, dito po, like what we said, kung na-notice nyo po yung ating activity kahapon, after a few hours, nandun na agad sa YouTube. No, nasa YouTube na agad. Kaya po ang purpose po noon ay kailangan tiyagaan po naming i-edit kasi hindi naman pwede lahat po minsan kung ano mga pinagsasabi po natin including myself kailangan i-edit po natin kasi marami na pong makapanood po niyan. So what we do after spending an hour, 2 or even 3 hours editing, in-upload po natin dito sa ating free LMT videos na YouTube channel. Okay? So kung hindi pa ho kayo familiar, paki-check nyo po ang ating pong i-search nyo lang po YouTube and then /Benji Eugenio LMT. And dito po natin in-upload lahat po ng videos. In fact, for the past few years, kasi po yung ating online training matagal-tagal na po to, siguro po mga tumatakbo na po ng 10 taon. Okay, medyo umangat lang tayo kasagsagan ng pagkatapos ng pandemic, no? Ayun. And kaya po we have already mga around 1,000 videos nasa ating pong YouTube. Anyway, so yun po, gagawin po natin as much as possible after training, after an hour of lecture, then we upload that one. So right now naka-record na po tayo. Okay? So, yun lang po. You subscribe. Kailangan i-click nyo po yung subscribe button. Nasa gilid po yan ng ating pong link nandito. And then, pakiusap lang po, pakiclick din po yung notification button. Dalawa po yan. Subscribe button, notification button. No? Para updated po kayo. No? Ma-notify po kayo pagka may panibago na naman tayong ina-upload na mga materials. Okay. The next one is, ayan. Yan, ito yung inyong yung ating quiz, no? Yung ating diagnostic test kanina. Ang ating pong napansin niyo, ang ating pong tool para po sa pag-evaluate ng inyong pong performance academically ay through the Quizmaster na application. Yan, kaya ito po yung Quizmaster, no? Nakapool na po tayo. Actually, nakapool na tayo ng mga more or less mga 300 to mga 400 questions nandito sa ating Quizmaster. So, minsan hinuhugot-hugot na lang po namin po yon. And then, gusto ko lang din po kayo i-heads up, na katulad nung nabanggit ko na yata kahapon, na ang ating pong DOH, ang ating pong Committee of Examiners for Massotherapy, yung CEMT na nangangasiwa ng ating examination, na inyong examination, by the way, ay medyo may konting shift, no? Nag-shift sila ng konti mula doon sa nabanggit ko na objective type of examination kasi po nung araw we were required by DOH, no, para kami magkaroon ng full accreditation as an institution. Ni-require kami, alam nyo ba kung magkano o ilan ilan yung items, ilang questions. Pinagawa po kami ng 1,000 tanong. Sipin nyo, ang saya-saya naman ng buhay natin, no? Sandali. Pakita ko sa inyo yung libro mamaya. So, manipis na yung material natin. No? So, haingan ka ba naman ng 1,000 tanong? No? Anong klase? Sabi ko, 500 pa lang. Talagang sagad na. Anyway, so, the good news is, yun nga, doon kinukuha ng DOH dati yung mga test materials. Ngayon, lately, yan, may pagbabago ng konti. Kasi, I don't know if you know, na yung humahawak ng CEMT, palipat-lipat po yan No, palipat-lipat po yan. At nung dati, ang pinakahuli, yung humawak niyan ay Health Human Resource Development Bureau ng DOH o HHRDB. Yan. Actually, the bulk of the work ng mga training na tulad ng ganito, mga accreditation, ay gawa po nila. But, unfortunately, nilipat po sila sa bago na namang office. At ang office na ito, pakatandaan nyo, kasi lalong kung kayo ay nasa Manila, ito po yung pupuntahan nyo po lagi. No? Madalas nyo pong pupuntahan to kasi sila yung
concern, no, sa ating pagsasanay, exams, results, lahat and everything. Ang Health Facilities Services and Regulatory Bureau, HFHRB. Okay, and if I'm not mistaken, kung pumasok po kayo sa compound po ng DOH, ito po ay nasa Building 14. Yan. O, kung maalala ko pa yung Building 14, unless kung binago na po na yung number ng mga building sa buong compound po ng DOH. So, ito po ay ang Health Facilities Services and Regulatory Bureau. Okay, sila po yung ano natin, no? Sila po yung humahawak na ating po examination. Now, what I'm trying to say is, nung lumipat po siya mula doon sa Health Human Resource, yung HSRDB, paglipat po ng yung paghawak po ng examination na to ay nagbago na rin po pati yung pagbibigay ng exam. Okay? Ano po yung pagbabago? Ang pagbabago po ay yung inyong exam for the last examination period since last year, ang gumawa po pala ay mga taga UP Diliman. 'Di ba, bongga? UP Diliman talaga, no? So kaya medyo kagulat kasi nung lumabas po, kasi ano po 'yon, no, sa mga bubit po 'yon, sinabi po nila, "Sir, ang gumawa ng exam po ay mga taga UP," mga ganun. Di masaya, 'di ba? Di wow. Kasi po ang ginawa po ng UP, I don't know, maybe siguro dahil sa probably sinabi po ng committee, no, ng CEMT na babaguhin na po yung type of examination. Ang examination would be mostly, ulitin ko po, mostly po ay analysis, no? Mostly practical application. Hindi naman practical kasi written, no, yung academic. So more on the application. Ganun po, no? Kaya ang pakiwari ko po, siguro nasa isip po ng CEMT sa ngayon ay yung mga nagmamasahe, kailangan matuto pong mag-isip. No, kailangan pong magkaroon po tayo ng ng kakayahan na ma-develop po yung tinatawag na critical thinking. Critical thinking talaga, no? So, ayun, ibig sabihin lang po noon na marunong po tayo. Halimbawa, may client po tayo. Siyempre, alamin natin, suriin natin kung ano ba yung background ng client, ano ba yung yung pinagdaanan niya, and then bago natin siya mabigyan ng karampatang application ng masahe. No? Kaya lang po ang maganda, the good news is, doon na naman tayo maglalaro sa 5 strokes of massage. What are those? Ano po yung mga 5 strokes of massage? Okay? So, alam ko marami sa inyo marunong na nun, no? Yung effleurage, petrissage, friction, taputment, and vibration. Ayan. Okay? So, yung 5 lang po yun. Ititimpla mo lang kung ano yung appropriate based doon sa kanyang characteristic, doon sa kanyang execution, yung mga ganun, no? So, kapag naintindihan na po natin yon at meron na po tayong kasanayan patungkol po sa ganung klaseng approach, sa tingin ko po ay hindi na po kayo masyadong mahihirapan. Okay? So, ulitin ko po, medyo mayroon po silang shift noon. Sabi nga ng iba, na nag-exam na po kamakailan, sabi po nila almost mga 80%, no? 80%. Kaya yun medyo kinakabahan ako ng kaunti, no? Sabi ko, wow, kailangan ang mga estudyante masanay sila na magkaroon ng critical thinking, no? And also nag-cascade po sa oral practical. Kasi sa oral practical, meron na pong ganung tanungan, no? Unlike po nung dati, ito naman po yung pagbabago. Nung dati kasi, for as long as demonstrate mo lang yung 5 basic strokes, magawa mo lang po yung 3 stages of massage from the pre-massage, massage proper to the post-massage. There you go. Okay ka na, pasado ka na. Pero ngayon, hindi eh. Medyo nagtatanong na po yung assessor, no? So, kailangan ma-explain mo. Kaya lang, kagandahan po, hindi nyo po kailangan explain sa English, no? Pwede nyo pong explain yan sa vernacular. Kapag napansin nyo po yung inyong assessor ay Ilocano Met Gayam, pwede kayo mag-Ilocano, no? Para yun yung idea po noon. Kapag Bisaya naman, no? Or Ilonggo naman, pwede kang mag-Ilonggo, pwede kayo mag-vernacular. Yan. Okay ba yun? Tapos na ba tayo doon? Ayan. Okay. So, yun yung doon, kaya wag kayong kabahan doon sa even sa spiel, 'di ba? Yung kasi later on magkakaroon tayo ng ganung activity, no? Yung good morning sir, I am examining number 001 and dito po ako pang kumuha ng oral practical examination. Ito po ang aking isang permit.
pwede na po yung Tagalogin. No, pwede niya pong even kung yun nga, like what I said, kapag napansin niyo po na vernacular o yung inyong assessor at the time ay marunong po ng inyong lengguwahe, then you could speak that way, no? Yun po yun, ha, hindi po sila maigpit doon sa kailangan wars. Kailangan English, ganun. Hindi po. Huwag po kayong kabahan. Importante lamang po inaintindihan natin yung mga konsepto, mga prinsipyo, yung gano'n, no? Kaya, ayun. Ayun. Sumunod naman, ito po. Gusto ko lang po i-announce na hindi naman talaga ako talagang sa totoo lang particular sa inyong actual attendance. Okay? Ulitin ko po 'yon, no? Pero malaking factor po 'yon kung medyo minsan kasi medyo alanganin yung iyong academic results, panghatak po natin po 'yon, no? Doon po kami nagbibigay po ng allowance para ma-consider yung inyong pagpasa sa exam. Kasi hindi lang po tayo nakadepend solely sa inyong academic result, no, sa inyong quizzes, sa inyong exams, kundi pati yung attendance, yung inyong attendance, pati yung inyong class participation whenever you are asked, whenever magkaroon tayo ng groupings, and then very active ka sa participation doon sa mga discussion natin, nakakatulong po yon para mahatak po yung inyong yung inyong pong grade. Okay? There are some of you, actually, ang iba sa inyo ay, alam ko naman, yung iba sa inyo ay may mga malawak pong karanasan as medical professionals, yung ganon, hindi ko naman talaga ini-expect na uupo po kayo ng buong session po ng anatomy, physiology, tsaka microbiology na gagawin ni Doc Weng. Hindi naman po. Ang amin lang po is, kasi basic naman, as in basic yung ating approach, ang mahalaga lang po is, mayroon kayong familiarity, no, regarding sa history ng massage, familiar kayo doon sa mga batas patungkol sa masahe, and then yung mga practical applications. Kaya, yun po yung inaasahan po namin na you have to be present at during those times para maging familiar po kayo, no? Familiar po kayo. Now, naalala ko hapon kasi there were some, I think 4 or 5 of you na talagang nangumpisal. Nangumpisal ang iba sa inyo, no, na sir, talagang wala po kami talagang alam, zero knowledge po, talagang gusto lang namin magkaroon ng lisensya, yung gano'n, no. Mayroon akong good news tsaka bad news. Si sir naman, good news, bad news pa, no. Meron akong good news sa bad news. Anong gusto mong unahin ko? Good news o bad news? Okay. Good news na lang. Sige, good news. Mamaya na yung bad news. Yung good news is, tulad ng nabanggit mo namin, nabanggit ko kahapon, na yung exam ngayon, yung oral practical, ay hindi kasing higpit noong araw. Okay? Ulitin ko. Yung oral practical examination lately under sa Health Facility Services and Regulatory Bureau ay hindi po kasing higpit noong araw. Kasi po noong araw talagang paiyakan, no? Talagang paiyakan po 'yon. Pagka hindi mo, nag-perform ka, no, ng iyong 5 basic manipulations. Tapos sumisimplang-simplang ka talaga ng gano'n, no? Or minsan naman may tinanong sa iyo, halimbawa tinanong, sino ang Secretary of Health? Hindi mo nasagot. Yung mga ganun na mga tanungan, ground po minsan, no? Ground po minsan na hindi ka makapasa sa oral and practical examination. Okay? So, even ito, yung mga nangyari ng araw na, even yung pag-perform, yung pagpasok mo pa lang, no? Tapos hindi mo alam yung gagawin mo, may mga ganun pumapasok sa exam room, no? Tapos, kaharap po yung assessor, tapos pagka, good morning sir, examining number, ganun, no? Hindi alam ko anong gawin. Doon pala minsan ini-i-cast na ng assessor, no? Kaya mahigpit po sila nung araw. Pero ngayon po, the good news is medyo hindi daw, no? We hope na yung trend na yon magpapatuloy, na hindi masyado mahigpit. Okay? Ang bad news is ang assessor madali niyang malata kung talagang aral ka o hindi ka nag-aral talaga as in. Yung ganon, no? Kasi yung movement ng kamay, malalaman nila agad, no? Pagka ang kamay mo, ganun ang kamay, parang tuwad, no? Ganun, no? Straight lang ng ganun, no? Malalaman nila agad. Now, ang pakiusap ko lang po ay kailangan kayo na talagang wala kayong exposure sa masahe,
good for those who were in the massage business for 10 years, no? Talagang 10 taon, 15 years na nagmamasahe. Ano na yun? Laro na lang yun sa kanila, no? Maglalagay na lang sila ng mga description, no? Lalo na kung mga maraming taon na nagmamasahe. Pero kung zero knowledge, please, ako nakikiusap, try to make an effort to learn all the basics. No, basics lang po. Basics ng effleurage, massage, friction, tapotment. Pag nagawa lang po ninyo 'yon, medyo kabisado niyo na po yung yung variations, sub-variations, yung mga ganon. Hindi na tayo masyado kakabahan. Kahit na hindi natin magawa ng talagang katulad ng mga iba diyan na ilang taon na, no? Sila si Angeli yata ilang taon na yung nagmamasahe, si Abby, yung ganon, hindi na kayo medyo kabahan, no? Pero yun nga, mastery of the 5 basic strokes, no? Tsaka yung mastery ninyo ng 3 stages of massage, effleurage, massage, pre-massage, massage proper, tsaka post-massage. Ayan, no? So, then, baba po tayo. Ayan, gusto ko lang po i-mention, although ma-mention ko rin po ito mamaya sa ating pong house rules, na yung ating pong group chat sa AUSA, pakiusap lang po na wag natin pong gamitin po ito na anong tawag noon? Yung may tawag yung iba diyan yung parang sa labasan ng samaan ng loob, no? Yung mga hinanaki, yung mga hinaing sa buhay. Yung kunwari iniwanan siya ng jowa niya, pinost niya doon sa group chat, talagang malungkot ako, yung ganun. Please, nakikiusap po tayo, yung mga personal na mga ganon, wag natin pong i-post sa ating group chat. Nangyari po yan in the past minsan nag-aaway pa no, nag-aaway pa doon sa please do not do that. We do not encourage that, no. Even minsan mga minsan kung mayroon kayo mga request for hiring, pwede po kayong magpaalam muna sa amin, no? Huwag kayong basta lang nagpo-post ng kung ano-ano, lot even mga videos, no? Minsan kasi yung iba mahilig mag-post ng mga, nakakatuwa yung TikTok na yun, i-share ko sa group chat, yung ganon. Nababantayan namin yan ni Doc Weng, no? Hindi pwede po yung ganon, no? So pakiusap lang po, make your post relevant, no? Yung nakakatulong lang po sa lahat. Kung may mga queries, habang kaya namin sagutin, okay naman po yun, no? But pakiusap lang din po sa dami nyo po. And by the way, i-open ko na po yung mga former students natin na gusto mag-review. Pwede po silang sumingit sa ating pong online training. And then that means medyo dadami na po yung volume ng traffic po natin. Okay? Kaya kung may mga concerns kayo, later on kung may mga concerns naman kayo na kailangan ng immediate attention, huwag nyo pong idaan sa group chat, no? Kasi sa dami at saka yun nga sa flow ng traffic, hindi namin nababasa lahat ng mga concerns na gano'n. Kaya pwede po PM nyo po kami directly, no? Either ako or si Doc Weng, PM nyo po kami directly, and then we'll try our best to resolve all these issues and concerns. Okay. So, ayun po, no? Yun po yung ating pong discussion natin. Katulad ng sinabi po natin, mahalaga po na tayo po ay maging familiar po sa ating pong ginagamit na training platform, and then from there, tuloy-tuloy po tayo. Kung yan nga po tulad nung sinabi po natin na kapag kayo ay in case lang mahirapan po sa ating mga yung technical side ng ating presentation, na ating training, UPM us and then tingnan natin. But I appreciate the others, no, who were helpful. No, pag sinabi ng iba na, sir, hindi ako makakapasok, nagpi-pitch in agad yung iba. Yung gawin mong ganito, scroll down mo, yung ganon. So we like that, no? We like that. Yun yung pong gagawin po natin patuloy. And then ayun, meron kaninang lumabas dito na number pa rin. Kanino yun? Nawala. Sige. So unless you have any clarification doon sa ating pwedeng you can raise your hand, and then tingnan natin, sagutin natin yung inyong concern or any clarification doon sa ating diniscuss kanina about the online online training tools. Mayroon bang kayong clarification? Virgie, okay na po tayo. Rose? Okay. So there you are. Ayan. Nakikita nyo po yung slide na to. Pakitthumbs up po pag nakikita nyo na po yung slide na house rules.
Okay, there you are. Nakita nyo na po. So tuloy po tayo ng ating pong discussion. Ito naman po ay pag-uusap natin patungkol po sa ating pong house rules. Ano po yung ating mga, yung ating patakaran sa ating pong pagsasanay. Remember, magsasama po tayo ng ilang buwan. At hindi lang po during the training, no, pati po hanggang sa kayo ay mag-exam sa DOH, and then even yung kayo ay manunumpa na, no, para matanggap nyo na po yung inyong pinakaasam-asam na certificate of registration, magsasama po tayo niyan. At hindi lang po doon, no, even after your oath taking, no, kasi 3 years from now, magkakaroon na po kayo ng renewal ng DOH massage license. But during the training, ito po yung ating mga magiging patakaran. Una sa lahat, gusto po naming i-emphasize na kayo po ay inaasahan po namin na mag-isip, kumilos, magsalita, no, yan tawag noon, maging isang ganap na professional, massage professional. Ibig sabihin po noon, alam mo naman po natin, minsan pagka sobrang dami ng mga magagaling, minsan nagkakaroon po ng mga balitaktakan na hindi naman nakakatulong. No? So, yun po yung inaasahan po namin na we try to behave as massage professionals at all time. Now, ang pangalawa po ay gusto namin pong i-remind about isa na ako personally, and katulad din po ni Doc Weng, ay naniniwala na mahalaga po ang panalangin, no? So this is going to be an integral part of our training, no? So before we start, we have to pray. The purpose of which is for us to ask God's help, no? Yun po yung ating kailangan po nating hingin yung tulong ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng kaunawaan, no? Para madali natin ma-internalize yung mga lessons, at the same time ay ma-acquire natin yung mga skills na kinakailangan natin para tayo maging mahusay na mga massage therapists. Remember, we said yesterday na we are not just merely concerned about you passing the examination. Okay, ulitin ko po yon. Hindi lang po kami sa AUSA concerned about you having your license. Ang amin po dyan ay kung kami po ay makakatulong, no, sa maraming taon po naming karanasan sa industriya ng pagmamasahe, sa ganitong mga pagtuturo, gusto din po namin makatulong, no, lalo na po sa area po ng values formation, yung mga gano'n. No, gusto namin kasi ganap dapat, no, kasi paging massage therapist, hindi lang po yung magaling kang humagod no? Tama po ba yon? Hindi lang po yung magaling kang humagod. Hindi importante po is mayroon kang tamang pag-uugali. No? Tamang pag-uugali. And I remember during the previous years, nung HSRDB pang humahawak ng training, tatlo po ang elemento ng pagpasa ng mga massage therapist, sabi ng DOH nung araw. Ano po yung tatlo? Yung tatlo po na yun ay yung KSA. No, I don't know if you are familiar with KSA. No, hindi po yung Kingdom of Saudi Arabia. Okay? KSA po, ibig sabihin po noon ay, andali, tumas yung aking kamay. Ayun. Ibig sabihin po noon ay kailangan ng massage therapist no, maging LMT, kailangan niya ng knowledge. Okay? Anong knowledge? Knowledge on massage. Yun naman po yun No, yun yung knowledge on how to deal with clients, no, knowledge on about the basics of anatomy. Ano po yung effect ng masahe noon sa katawan ng ating client? Things like those, no, yung mga basic na mga information na kailangang malaman po ng isang massage therapist. Pangalawa, yung tinatawag natin na S, no? Ano po yung S? Yung K is knowledge, S stands for skills, no, o skill. No, skill on what? Skill on massage. Kailangan skillful po tayo, no? Kailangan po magaling po tayong humagod, madali po nating magawa ng maayos po yung pagmamasahe natin, no, sa ating mga clients. So, yun po yung kailangan natin ma-acquire na skill, no, na knowledge, na kakayahan, no? Skill ang husay po. Ang pangatlo, in which medyo gray area po sa pagsasanay, ay yung tinatawag nating letter A, no? K is for knowledge, S stands for skill, letter A stands for attitude. Okay? Attitude. No, ibig sabihin po noon, yung pagkakaroon ng tamang pag-uugali. Okay? Okay. Kasi po yan, minsan po ganito po nangyayari in the past,
kapag mayroon pong nakalusot na estudyante, no, kunwari, nag-exam na sa DOH, nagpakita po ng attitude dun sa exam, no, sa oral practical, o even dun sa written. Alam nyo, kapag ka mayroong problemang ganun, ang unang-unang tinatawagan ng DOH ay ang institution. Ayun po. Tatawagan ng, well, of course, ang unang tanong, saan ka ba nag-aral? Ganun agad yan eh, no? Pag sinabi mong AUSA, sinong trainer mo? Ayan. Okay lang kung si Doc Wei ang sinabi, no? At least medyo nasa lag yun. Pero kung sinabing si Sir Benji, naku, yari. No? Pag sinabing si Sir Benji po yung aming trainer, ayan. Asahan nyo po, in 2 minutes, tatawag na po yung DOH. At ito na ngayon si Mr. Yun yung pinagpapawisan na. Ganun po yan. Okay? Kasi po, yun po yung ano nila eh. Ang unang sasabihin nila sa institution o sa trainer is ganito. Bakit mo pinalusot, Benji, itong estudyante na to? Ganon yung boses nung ganon yung boses mo nung taga-DOH nung araw, no? Bakit, Benji? Ganon. Okay? So, kaya po mahalaga po na bantayan po natin yung attitude, no? Kaya yung sinasabi natin, behave as a massage professional at all times because magre-reflect din po yan hindi lang sa inyo kundi maging sa institution na inyong kinabibilangan. Okay? Yan. Well, anyway, hindi naman to, dati kasi hindi ko to nabago, pero hindi naman talaga sa ngayon gawin nating must yung attendance, pero makakatulong po kung kayo po ay laging nagpa-participate, attend ng klase, but then, tulad sinasabi natin, kapag hindi po kayo naka-attend ng klase po natin for the day, yung session for the day, pwede nyo namang sundan ito sa ating YouTube, no? Para mapanood nyo po yung mga discussion, although medyo edited na po yung lalabas po doon. Okay? So, mahalaga po sa atin yung inyong yung inyong pong participation sa ating pong sa ating regular classes. Okay? And then katulad na banggit po natin, ang meron po tayong automatic attendance checker. Lalabas po doon, no? Kanya kunwari may pumasok si Juan. Pagpasok ni Juan, naka-indicate din kung anong oras siya lumabas. Ayan, no? So, may pumasok ng 1 minute after may pumasok na after 5 minutes lumabas, yung ganun. Makikita po namin po yun eh. We have a system to do that, no? Para namin. Tapos makita naman po namin yung pinakamahaba. No, minsan umaabot na ng 1 oras mahigit. Lumalabas yung time na kung saan siya pumasok at kailan siya lumabas. Okay? So, that will help us guide, no? I-gauge namin kung itong estudyante na to talagang gustong-gusto niya maging LMT, no? Yung ay ganun eh, di ba? Yung iba, ewan ko. Anyway, so tuloy po tayo. Ang passing rate ng AUSA, passing average sa inyong written under sa AUSA is how much? 75, no? 75%, yun po, no? Whenever, actually, raw score lang tayo eh, no? Hindi na natin kino-complicate yung grading system na may mga median, may mga ganun-ganun. Nagro-raw score na lang tayo para no? Kaya 75 of 100 dapat ganon. Okay? 75 of 100. Kasi we're trying to pattern our examination based sa DOH. Ganon naman sa DOH, no? Naka-raw score lang siya tapos equivalent na po yun ng percentage, parang ganon, no? Kaya yun po yung ginaguide din po natin. Now, some of you might be asking, sir, ano bang style ng exam? No? Ano bang style ng examination? Meron bang, sir, meron bang essay? Meron bang multiple choice? May fill in the blanks? Meron bang, meron bang matching type? Di ba, ganon yung, pag nag-aaral pa lang tayo, ng mga ganong exam. No? Sa DOH po, ang magandang balita ay hindi po ganun ang sistema. Sa DOH parang magdodoktor din, no? Sa doktor kasi no, yung exam is multiple choice. Yan. So nakalatag na doon yung sagot doon sa tanong. Yung tanong may isang mga sagot, yung ganun, no? So I don't know right now, hindi ko natanong lately, pero during the past years, no, lalo na early 2010 tayo na simula ma-accredit ng DOH, yung examination paper, ang exam yung question, lagi siyang may kaakibat na Tagalog, no? So, halimbawa, kung ang situational ay si Pedro umakyat, no? Pedro went up to the mountain. He climbed a tree, ganun. Sa baba, no, meron pong Tagalog translation.
Kasi dinesign po ng DOH yon para sa mga visually impaired. No, we have a student here na visually impaired. Kasi po ang kanilang kasi sir, hirap po kasi kami sa sa English, yung mga ganun-ganun. No? Kaya yung ginagawa ng DOH is yung bawat tanong mayroon pong translation ng Tagalog. So I don't know, hindi ko pa natanong sa mga last examinees natin na nag-exam kung ganun din po, no? Ganun po yung sistema, but yun po, isang tanong, mayroong multiple choice yan, minsan 4, minsan 5, yung ganun, kasama doon yung none of the above, all of the above, yung mga ganun-ganun. So mamimili lang tayo po, no? And later on, pag-uusapan po natin ano yung mga technique ng pagkuha ng exam sa DOH. Yan. No? So, we'll talk about that later on. Ganon din po sa inyong oral practical exam. Okay. So, yun yung isang malaking tanong na karamihan. Sir, purely, ano lang po ba tayo? Purely online? Yung ganon. No? Technically, purely online tayo sa ngayon. But, in areas wherein we have a concentration of number of students, siguro meron kayong 5 or 10, pwede namin kayong bisitahin. No? Or, kung may time po kami, say for example, na gawi ako na Manila, we have a meeting with DOH, then pwede namin kayo i-meet up somewhere. Pero sa inyong all practical exam, hindi na po namin kayo expect na ma-meet up kayo personally, but you are required to submit your video presentation. No? Video presentation ng 3 stages of massage, and then naka-incorporate doon yung inyong 5 basic stroke manipulation. So ganun po yung natin. And then from there, may tool naman tayong ginagamit, evaluation tool, para magi-gauge namin at paano naman kayo bibigyan ng inyong grade, no? Inyong result na evaluation. So again, 75% both sa written and then sa oral practical. Now, the policy is like this. If you don't pass our written, just like with DOH, if you don't pass our written or yung ating written examination, that means you are not allowed to take the oral practical. So that means to say, invalidated yung inyong pinadala na oral practical assignment, no, na video. Hindi namin po yung kasi po kailangan ipasa nyo muna. Otherwise, we will not recommend you to DOH. Okay? Linawin ko po, mahigpit po tayo pagdating po sa gradings, mahigpit po tayo pagdating sa endorsement. Okay? Gusto ko lang din i-heads up na minsan may mga iba na pagkatapos ng training nangungulit, kinukuha yung kanilang certificate of completion or COC. No, yun po yung product na inyong training. Meron kayong na-complete nyo po COC. Now, hindi po kayo pwede dumiretso sa DOH without endorsement coming from the institution. Ganun po yun, ha? Ang iba, feeling nila, pagka may COC na pwede nang dumiretso sa DOH, hindi po pwede po yung ganun, ha? Daan po kayo sa institution. Okay? Tulad na, alam nyo naman siguro na tulad ng sinasabi natin, whenever there's a presentation, paki-mute po ng inyong po mga microphone, makinig po kayo, unless kung mayroon po kayong necessary na sasabihin, o minsan nagsasalita po ako, wala na pala akong audio, yung ganon, pwede kayong mag-react. So, hindi na namin kayo naririnig, naka-off po yung iyong audio, yung inyong microphone, yung ganon, no? So anytime pwede po yung ganon, you can interrupt us politely, no? So, kailangan ganon po yung ating gagawin. Ang susunod naman ay ito. Minsan kasi yung iba ay katulad sa aking kinalalagyan ngayon, medyo may kainitan ng konti. Minsan tinututok nila yung electric fan doon sa kanilang cellphone or laptop, no, or even computer. Kasi mainit no? So please, pakiusap lang po, wag niyo pong itutok. No, yung po kasi nagki-create po siya ng noise, no? So pakiusap po na hello, nawala. Paki-thumbs up po pag okay, thank you Doc Weng. Okay, so tuloy tayo po. So yun po, wala pong electric fan. Pakiiwas po yung electric fan para maiwasan po natin yung unnecessary noise. And then, ganun din po sa, minsan kasi, katulad nung kahapon, pagka may dalawang naka-online,
nagkakaroon po ng feedback, no, nagkakaroon po ng unpleasant noise. Kaya hangga't maaari po, kung kayo po ay magkasama sa bahay na mag-aaral, pakilayo po yung isang cellphone, or yung isang cellphone pakimute. No, kasi po pagka hindi po naka-mute po 'yon, magfi-feedback, nagki-create po ng noise, no, na masakit po sa tenga. Okay. So the next one is, ayan, kung kayo po ay nakaligtaan po naming unmute po yung inyong microphone, at kayo po ay nasa paligid po ng maingay na environment, then paki-mute mo na lang yung sarili, no? Yan po yun, para hindi po makadisturbo sa ibang mga mag-aaral. Okay, nabanggit na natin yung about the sa chat group. And then, yan, nabanggit na po natin kanina, pagka mayroon po mga misunderstandings, pakiusap po, wag natin pong ilabas po sa ating group chat. Ang group chat po ay hindi po venue para dyan maglabasan po ng samaan ng loob. Kaya kung hindi nyo kaya, you try to resolve among yourselves. Pag hindi kaya, then that's the time you resolve, you make us be notified about that concern para matulungan namin kayo. But again, wag nyong ilabas sa group chat. Okay, so yan po, no refund allowed once you have paid. Okay na po yon, settle na po yon. And then the next one is about the offense, no? So once you are warned about a misdemeanor, then the first one would be, pagka hindi nyo po papadala namin kayo ng reprimand notice, no, or even explanation. I will ask you to explain, ganon. Pagka inulit-uli, binayulate nyo uli yung ating napagkasunduan, then we will suspend you for 3 days or so, no? Yung ganun po yun. Pagka inulit-ulit pa uli, naging sakit sa ulo na, then we are constrained to to terminate your enrollment with us. Okay? So ganun lang po yung gagawin natin. Kaya lang po, hindi naman natin inasahan na ganun mangyari, kaya lang please try to observe our yung ating mga house rules, and then gawin po natin ang best para makakatulong po tayo sa ating kapwa. Okay, so ayun po. I would like now to open the floor for any clarification. Baka meron kayong tanong, gusto nyong linawin. You are now free to ask, or just raise your hand to be acknowledged. Clarification sa ating house rules na napag-usapan na kanina. Wala naman po. Candy, do you have anything to ask? Si Desiree. Hi, Desiree. Okay naman po. Okay, thank you. Who else? Si Margie. Okay naman po. Okay, sige, Doc Weng, baka naman may... salamat, Marge. Baka mayroon kang maidadagdag. Do you have anything to add? Ayan, go ahead, Doc Weng. So far, wala naman po, Sir Benji. Clear naman po lahat ng nasabi niyo po kanina sa amin. Okay. Sige po. So, maraming salamat. Ang time check, it's 1:03. So, medyo lagpas na po tayo. Kung wala na po kayong ibang concern, then maybe you PM me directly na lang kung anyong sabihin dito sa ating lesson today, sa ating discussion for today, and then we will be continuing with our discussion tomorrow, and I'll be presenting with you our training syllabus, no, yung flow ng ating mga pagtuturo, and then hopefully makapagsimula na tayo ng ating discussion by tomorrow. Now, with regards to your manual, ang natin po ngayon is that we have several books here, kaya lang po we are planning to order some more books sa UP Manila, UP Diliman I should say, and it will take days bago po dumating, no? So medyo alalay lang po tayo ng konti, but to some of you na gusto nyo pong masundan na po agad yung ating mga topics and discussion, makikita nyo po yung ating pong PDF file ng ating manual sa, wait for a while, sa website ng Ausang, no? Ma-check nyo po yung PDF file. Now, ang gusto ko lang kasi is that we're planning to have this one naka-ring bind. I don't know kung if you prefer yung ring bind or hardbound copy. This is the hardbound copy of the training manual that we will be sending to you in a few days. Kaya lang po, we're planning to
experiment po natin na yung naka-ring bind. The good thing about the ring bind na training manual is kung mayroong may mga materials tayo na gusto nating ma-insert, madali natin magawa kasi mayroon tayong ring binder machine, no? I don't know if you prefer this one or yung naka-ring bind. Okay, kasi yung naka-ring bind madali lang po siyang gamitin. Okay. So, anyway, message me kung ano yung preferred po ninyo na copy, no? Kung gusto niyo po ng hardbound or gusto niyo po na naka-ring bind. But we will be ordering both type of materials from UP and then ipadala namin sa inyo depende kung ano yung choice po ninyo na kopya ng inyong material. Okay? And then paalala po sa lahat, no? Kasi almost lahat naman nakapag-settle na inyong enrollment fee. And then, by the way, pwede pa po kayong humabol sa ating pong one-time payment promo. One-time payment promo po natin na we are willing to give you 30% discount, no, sa ating tuition. Maghiwalay po yung ating miscellaneous fee doon sa tuition. Okay, so let me know if you're interested. I'll give you until this afternoon or probably tomorrow before lunch para makapag-communicate with us and then you settle. If not, then i-close ko na po yon and then babagsak na po lahat kayo on a monthly, the rest, no, a monthly po na payment sa tuition. No? We don't have much time anymore, so we will be discussing more about that by tomorrow. Okay, so that will be all. Kung wala na pong tanong, maraming salamat. Muli, nagpapasalamat tayo sa Panginoon for that time na nandito po tayo. We hope and pray that you learn so much. Not so much, but you learn much from us, no? Sa abot naming kakayahan, and then we try to just work together, study together, and even pray together para ma-achieve natin yung ultimate purpose natin na kayo po ay maging ganap na licensed massage therapist at magkaroon po na yung lisensya. And for those who are willing or planning to put up your own business sa pagmamasahe, now is the time, no? Kasi tulad ng sinabi po natin, there are statistics that are showing na tumataas yung income capacity ng mga Filipinos. Dumadami po yung ano man tawag nila doon sa economics? Yung income na yon. So, yung extra income na yon ay yun na Google nila sa mga katulad ng ganito na mga activity na yung masahe, yung ganon, kasi malaking tulong po yan sa kalusugan ng mga tao. Ayan po. So, maraming salamat po muli. God bless. See you around tomorrow, same time, 12 o'clock to 1 o'clock. Bye!